Yun mga idol, ito na yung ating ika-7 batch ng super intensive tilapia farming mga idol, kung saan meron tayong ditong 2,500 tilapia sa ating 9 square meter or 3 by 3 meter na pan mga idol. So 80 cm yung kanyang taas. And ito yung kanyang second and last na change water mga idol, mula nung day 5 po na nag-change water tayo dahil floater na yung ating feeds. Pero bago yan siya mga idol tayo nagpakawala ng tubig. Yan, nagbutas muna tayo sa ating PVC mga idol na D3. At yung ginamit natin is yung barina na parang size number 6 na pako mga idol, dahil lumaki na po yung ating mga tilapia mga idol. At dito sa butas na to papasok yung mga sludge mga idol dahil umipot yung ating tubig. Kapag nag-open po tayo ng drain doon sa labas ng 50% mga idol, kahit konti lang, isang balde lang na tubig ang i-open natin na itapon, labas po talaga itong ating sludge dito mga idol. So yan, malapit na tayong matapos mga idol. Ito na yung ating PVC na nilagay sa gitna. Ayan, so mga 5 butas po yan siya mga idol hanggang kataas, o 6 na butas mga idol. Huwag na po kung masyadong habaan mga idol, dahil kapag mahaba naman po mga idol, mahirap naman po kasi yung ibang tubig po mga idol galing sa taas na walang sludge, yun naman po ang lumalabas. At ito na, magpapakawala tayo ng tubig natin mga idol. Ang pinakaunang pagpakawala po natin ng tubig mga idol is nung day 5 po mga idol, dahil yung ating feeds na ginagamit is yung fry booster. Yan, so medyo mabilis po siya magpulot ng pan. Ngayon po is gagamit na po tayo ng floater na feeds, o yung P00 ng ating mga idol. Yan is floater, so mag-start na po tayo ng ating super intensive no change water like biofloc technology po mga idol, kung saan hindi po tayo magpapalit ng tubig until harvest, as long as hindi po mag-crash yung ating mga water parameters mga idol. Kaya ngayong day 16 mga idol, ito na po. Yan, tatanggalin natin yung mga naglalatak po sa pinakagilid mga idol, dahil hindi po talaga yan siya matatanggal natin kasi parang dumidikit po yan siya yung mga feeds. Yan, ito na yun sila mga idol. Oh. Yan, so ito yung makita nyo po parang brown sa gilid. Yan po yung mga sludge na mga feeds na hindi po nakain ng ating mga tilapia. Ito na yung ating mga tilapia, malalaki na po sila mga idol, and maybe days from now magtitimbang po tayo kung ilan yung average weight nila. Yan, so kailangan natin ipa-flash talaga ito sa lahat mga idol, dahil ito po yung cause ng letter O ng ammonia. At the same time, kapag bumaho po siya is hydrogen sulfide. So kailangan nating i-drain. The same time mga idol, after dito mga idol, kapag naglagay na po tayo ng tubig natin, maglalagay din po tayo ng probiotics after day 1 mga idol, dahil sa day 0 po ng change water natin, maglapan naman talaga yung ammonia. Marami kasi nagtatanong sa atin dahil, sir, akala ko ba hindi na po nag-change water? So based on my experience po talaga mga idol, nag-change water po ako mga idol kapag ang feeds po natin ginagamit is yung fry booster, dahil mabilis po talaga siya magpulyot ng pan natin mga idol. So based on experience mga idol. Pero pag floater feeds na po mga idol, that's the time na mag-start na po tayo ng no change water sa ating mga tilapia. Yan, umiikot yung ating tubig mga idol, dahil dyan po yung butas natin kanina na nilagay sa ilalim. So ito na yung PVC na D3, dyan natin nilagay. Kaya kapag ganyan po mga idol, yung mga sludge lang po ang malalabas ng ating PVC. Yan, yung mga tilapia is maiiwan po yan dyan sa mga idol. Ganyan. So nagdadagdag po tayo ng tubig until 80 cm po mga idol ang kanyang level. Yan mga idol, so ito na yun, nagdadagdag po tayo ng tubig mga idol. Yung ating PVC, nagbutas po tayo, binaliktad po natin kasi masyado maliliit na yan sa mga idol. So nagagana po tayo ng pinakamalaking butas sa ilalim, at andito na yung ating mga tilapia. Yan, nag-aantay na ng ating mga pakain mga idol. Yan, dito na sila, oh, nag-aagawan, no? Wow! Yan, so from today po mga idol, ano na ba natin ngayon? D16 mga idol. So hindi po tayo nakatimbang sa D14 natin dahil naiwan yung ating timbangan ng partner. Start po today, hindi na po tayo mag-change water. Ito na yung second and last natin na change water from day 1. So nag-change water tayo ng day 5. At ngayon po is D16. So ito yung ating second and last na change water. So ito tayo nag-change water. Kasi marami pa tayong natira dito mga idol na tawag ito fry mash, pero di na natin kayanin kasi
maliliit na po sila, siguro mga 3 or 4 na kilo pa yan. Ito binili natin ng 5 kilos, 102 pesos ang 00 po mga idol. Yan, so floater po ito siya lahat mga idol. Ito na yung ating papakain sa ating mga tilapia. Yan, oh. Yan, so wala na tayong change water dahil wala tayong fry booster. Yan na nagsisink, yung mabilis na siya magpulot ng ating pan. So ito na yung ating papakain. Hindi na po sila mga idol. Yan. Alright. So nagdadagdag po tayo ng tubig ngayon mga idol. At the same time yung irritor natin dyan. So magtataas na rin po tayo ng level ng ating tubig. So magto 2 feet na po tayo mga idol hanggang dyan. Oh. Yung may bakat na yan. Yan. 2 feet na yung level ng ating tubig para sa kanila mga idol. Dito na sila oh. So mamaya magagawa sila. Ano yung feeds natin? Inanod po ng irritor yung feeds natin oh. Tingnan nyo po mga idol oh. Mamaya doon na po na yan siya ulit na ngayon. Inanod na ng irritor. So babalik doon naman sila kakain after. Yan. Ayun ngayong hapon mga idol. Ayan, pakain po ulit tayo sa ating mga tilapia. Ayan, ito yung natirang feed sila oh. May konting fry booster. Dahil sayang naman po mga idol. Pakunti-kunti lang yung nilagay nating fry booster para makapag-adjust yung mga maliliit pa. So ito na yung ating fish pan level. Yan, after natin mag-change water. So tingnan po mga idol. Sobrang clear na at saka andito yung ating mga tilapia. Makikita talaga natin, no? Yan, nandito na yung 2,500 na tilapia fingerlings natin. 16 days old dito sa ating 3x3 or 9 square meter na pond mga idol. Yan, nandito na sila. So mix lang natin itong kanilang mga feeds. Yan, no? Wow. Yan. Ang bilis kumain. Yan ang ating mga tilapia. Yun oh. Ito nagkukonsumo din ng feeds to oh. Wala ka mo ng feeds. Yan. Kain lang. So clear water tayo ngayon. Bukas po is maglalagay ulit tayo ng orobiotics na nitrifying. Yan. Kasi ngayon is wala pa namang ammonia sa ngayon na mag-build up. Kasi bagong change water pa lang mga idol. So ito na yung ating second and last na change water sa kanilang sa ating batch ng pang-pitong batch ng super intensive biofloc mga idol. Yan. So no change water until harvest po ang ganitong technology mga idol. And as long as hindi po mag-crash yung ating mga parameters.